Good morning po guys. Kumusta kayo dyan guys? I-share ko lang po sa inyo guys itong mga abono na ginagamit namin dito sa project. Pero ako ipakita sa inyo guys itong tatlong klaseng abono. Ito yung parang asin. Roria po yan. Tapos ito namang isa, complete fertilizer po yan. Tapos itong isa, complete fertilizer din po yan, kaso slow release. Mabagal po siyang mag-release ng nutrients sa halaman. Yung slow release guys, ito po yun. Ito po yung yung lagayan niya. So ang paggamit po dito, dahil slow release siya, kung ang kung ang gamit nyo sa pagdidilig hose, yung diskarte sa ibang mga gardener dyan, binabalot nila ng hairnet, tapos sinusuksok nila sa halaman para pag diligan nila ng hose, hindi tatalbog po yung abono, kasi slow release nga siya, matagal siyang malusaw. Tapos ito namang complete fertilizer, ang diskarte namin dito, lulusawin muna namin sa tubig bago idilig sa halaman. Ganon din yung Roria. So ang trabaho sa Roria guys, yung iba siya sa complete. Kasi yung complete, tinatawag siya ng complete dahil mayroon na siyang phosphorus, potassium at saka hydrogen. Yun ang mga compound ng pangangailangan ng halaman. So kagaya ditong halaman na to, medyo payat to siya. So dahil payat siya, ang gagamitin nating abono dito para tumaba ng mabilis, yung urea. Kasi ang trabaho ng urea talaga, yung 4600, pangpataba siya guys, pangpataba, tapos pangpag-green. Sa mga damo, kagaya ng Bermuda grass, Carabao grass, Prague grass, Roria po ang ginagamit natin dyan. Kasi pag-green lang po yan siya sa damo. Sa mga halaman naman na hindi siya kailangan pabubulaklakin, kagaya nito, so ilagay mo lang siya sa table na green. So ang abono natin gagamitin dyan, Roria lang. Kasi hindi natin kailangan siyang pabulaklakin. Pero kung gusto nyong pabulaklakin talaga ang halaman nyo, kagaya dito, medyo matanda na yung bulaklak niya, gusto nyo na may kasunod ng bulaklak, so ang gamitin natin na abono yung complete fertilizer. Lulusawin natin yon, tapos idilig. Tapos kagaya nito, yan guys, ang bulaklak na siya. So para magtuloy-tuloy lang yung bulaklak niya, so gamitan natin siya ng complete fertilizer. Pero ang totoo talaga niyan guys, yung sinasabi nilang tuloy-tuloy, ang halaman talaga, mataba man siya o hindi ganong mataba, talaga yan siya, mag-stop talaga yan siya sa pamulaklak. Pero ang sinasabi ng iba na tuloy-tuloy ang pamulaklak, kagaya nitong anthurium, ang ugali naman sa anthurium, kapag mataba siya, magsasaha siya. So itong anthurium na to, bali dalawa yung saha niya. So kung abunuhan natin to ng complete, bali magpalit-palitan lang tong dalawa sila magbulaklak. Pero kung mapasaha natin to sila ng mga 10 piraso yung saha, so dahil magpalit-palitan sila ng bulaklak, so masasabi natin na parang magtuloy-tuloy yung pamulaklak ng anthurium ko. So sa loob ng 1 buwan, halos walang patid yung pamulaklak dahil nagpalit-palitan sila ngayon ng ng pamulaklak yung mga saha niya. Ang isang halimbawa niyan guys, halimbawa sa isang pamilya, mayroong 10 dalaga na magkakapatid. Sa 10 dalaga, sa loob ng 1 buwan, hindi talaga yan sila sabay magregla. Siguro may magregla sa pizza 1,
May kasunod naman mga pizza 4. May kasunod naman pizza city. Hanggang sa lahat sila makapagregla sa loob ng isang buwan pero hindi sila magsabay. Ganon din po yung halaman. So, kahit isang puno lang siya, pero dahil marami sila dito nagkaumpukan, alagaan mo naman siya sa abono pag lagay, magpalitan-palitan lang po siya. Kaya masasabi sa iba na nagtuloy-tuloy yung pamulaklak ng halaman niya. So, dito guys, kapag gusto nyo na pabulaklakin yung halaman nyo, gamit tayo ng complete fertilizer. Pero kung ang complete fertilizer talaga, dahil mayroon lang limited na isusupply niya yung yung nutrient niya, siguro sa loob ng isang buwan, mag-abono ka ng isang bisis. Ibig sabihin, sa complete pa lang, every month ka mag-aabono para magtuloy-tuloy yung pamulaklak. Pero kung tatamarin ka, na gusto mo, mag-interval ka ng, ng 3 months, so mugamit tayo ng slow release. Itong isa. Ang gagawin natin dito, balutin lang natin to siya sa yung sanit, tapos nakatali, isuksok natin doon sa halaman natin. Pagdilig natin, mabasa lang siya, magsusupply na siya doon sa halaman ng dahan-dahan hanggat sa pagdating ng 3 months. Pero kung gusto nyo na gusto nyo hindi nyo balutin, so mayroon tayong tinatawag na kusot dito. So tanggalin nyo lang to, tapos yung abono na yon ipailalim mo dito sa ilalim habang diniligan nyo to ng tubig. So yung abono nasa ilalim, hindi siya tatalbog. So dahan-dahan lang siyang mag-supply dito sa puno. So dito sa hotel guy, hindi ang mga halaman namin dito na namulaklak, bougainvillea at saka gumamila. Pero since ang gusto talaga nilang mangyari dito yung maintain sa trim, so ang ginagamit lang namin na abono, hindi na kami nag-abono ng pampabulaklak, yung pangpataba na lang. Basta ang tandaan lang natin guys, yung kung gusto mong patabain yung halaman mo, gamit ka ng roria, yung parang asin. Pero kung gusto kang pabungahin, pabulaklakin, gamit tayo ng complete fertilizer. Tapos sa sa mga magsasaka naman, yung mahilig magtanim ng gulay, kagaya ng talong, kamatis. So lagi nilang binibili yung dalawang klase sa abono, yung urea at saka complete. So galing sa punla, kasi pinupunla mo pa yung halimbawa talong. Mula sa buto, ipupunla mo doon sa tray. Gagamit ka naman ng yung pating mix. Yung pating mix na sinasabi guys, may 4 na klase na na materyales na ginagamit. May 1/4 buhangin, maliliit na buhangin. Yung 1/4 noon, sunog na ipa. Yung 1/4 noon, kukupit. Yung 1/4 noon, yung tae ng bulati. So, imimix mo. Yun ang magandang pangpunla doon sa seedling ng buto ng talong. Hanggat sa pagtubo nun, ilagay natin na mapatubo mo siya sa loob ng 15 days. Tapos pagka 16 days, i-transplant mo na. Pagdating ng 3 araw, applyan mo na siya ng roria. Yung trabaho ng roria, para palaguin mo yung gulay mo. Hanggang sa magbilang ka na naman ng ilang mga araw na gusto mo na mataba siya, na medyo malapit na siyang magporming, magbunga, i-mix mo naman yung complete at saka roria, 50-50. Kalahati sa roria, kalahati sa complete. So hanggat sa magporming na siya, mamulaklak na siya, puruhan mo na siya ngayon ng complete fertilizer. Hanggat sa mapadami mo na yung bunga. So ganun lang talaga guys. Kung magsasaka ka, gagamit ka ng roria, gagamit ka rin ng complete fertilizer. Tapos pag namumunga naman yung yung
tawag nito, yung talong mo, so may maintenance ka na naman dyan. Kasi pag marami ng bunga, kasi tuloy-tuloy na yung harvest mo, para mo taas pa yung lifespan sa ano mo, banatan mo naman siya ng Roria. Tapos pag medyo mataba naman siya uli, banatan mo na naman siya ngayon ng complete. So, yun lang guys. Sana nakatulong tong video na to. Huwag mong kalimutang mag-like, mag-follow at saka mag-share. Maraming salamat guys.